Just now, breaking news, kakapasok lang, finish na, impeachment, VP Sara, good news. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Impeachment ni VP Sara Duterte, hindi na matutuloy. Naku po, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, ha? Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. Kasi siya dyan, ang idol natin na si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Dahil, alam mo, matindi ho yung mga nangyayari sirkumstansya na sa paligid ng itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi alam nyo, sabi nga nila, baka daw dahil sa ginagawang proseso, kasi sa batas, hindi sapat na maingay ang paratang, hindi sapat na malakas ang propaganda. Dapat talaga dyan ay tamang proseso at lalong hindi sapat na gigil ang mga Duterte haters. Kapag mali ang proseso, kapag may butas ang ebidensya, kapag may impormasyon na nakuha o nilabas sa kaduda-dudang paraan o illegal, di ba? Posible dyan palang gumuguho na ang buong kaso. Kumbaga, hindi puro bunganga lang yung gagamitin. Kasi sa totoo lang, no? Kung sa impeachment kasi ni VP Sara yung pagbabasihan, no? Yung mga ebidensya doon. Kung pagbabasihan yung mga ebidensya, is talagang napakahina eh. Napakahina talaga ng ebidensya diyan sa impeachment ni Sara Duterte. Mas malakas pa nga yung ebidensya ng mga sangkot sa flood control project eh. Kaso talagang hindi nila pinapansin. Kitang-kita natin. Yung impeachment ni VP Sara, napakalayo na talaga. Kita nyo naman mismo, di ba? Sasabihin nila na si VP Sara, ginamit ang confidential funds sa kawalangyaan o ginastos niya lang ng ganun-ganun. Yung COA na mismo nagsabi na wala namang ginagawang masama sa budget si VP Sara. Innocent, maayos siya. Maayos niyang na ilabas yung budget na yon. Maayos niyang nagastos. Ganda nun, ha? At dito papasok ang usapin sa umano'y maling paglabas ng AMLAC-related transaction details ng mag-asawa Duterte, di ba? Kung mapapatunayan na may mali, may abuso o may illegal na paraan sa pagkuha o paggamit ng impormasyon, hindi maliit na issue yan. Dahil sa batas, hindi lang tinatanong kung ano ang akusasyon. Tinatanong din kung legal ba ang proseso. Yun, malinis yun. Maayos ba ang ebidensya, ang pagkuha ng ebidensya? Tama bang dinaanan? Kaya kung mali ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang drama nila sa hearing, posible pa rin bumagsak. Pero ito pa ang mas malupit, mga banateros. Mali na nga raw ang proseso. Ngayon, pati yung taong mangunguna sa impeachment trial, mali ang interpretasyon sa salitang forthwith. Dahil mismo na ang nagsabi at nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately. Na yan ang kanilang pinipilit mula noon, lalong-lalo na ginagamit ito para sa magmukhang minadali ang o mamadaliin ang ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema mismo nagsabing hindi pala ganoon, kasi simple, paano tayo magtitiwala sa trial kung pati basic interpretation sumasablay? Yun. Kumbaga yung kontra. Kumbaga yung Korte Suprema ang nagiging kontra sa kanila no? Sa mga gusto nilang gawin sa mga buhay-buhay nila. Yan kumbaga ito na lang ang aasahan talaga natin ngayon, Supreme Court. Wala yung Senado, maaasahan pa ba natin, mga katunay? Ano sa tingin nyo, maaasahan pa ba? Siguro, syempre, maaasahan natin dyan yung side nila Senator Alan. Yan, maaasahan natin. Pero syempre, kahit sila, wala na. Hindi na sila makakaporma masyado dahil iba na ang namumuno at liderato dyan sa Senado. Hindi katulad dati nung si Senator Alan ang siyang naging Senate President. Alam natin na mayroong patutunguhan, may mapupuntahan, at alam natin na maraming mabubuksan. Pero ura-urada nila talagang tinanggal si Senator Alan para hindi matuloy yung mga gustong magawa ni Senator Alan para sa taong bayan. Yun yung lumalaban para sa taong bayan, hindi yung sinasabi ni Luistro. Kaya ang tanong ngayon, impeachment ba ito o political operation na minamadali, nilalagyan ng drama tapos pinamumunuan pa ng taong sablay ang basa sa legal na proseso? Huwag kayong aalis. Para sa akin kasi politika lang to yung impeachment ni Sara Duterte. Wala na tayong ibang dapat tignan dito
No? Kasi yung sinasabi niya, halimbawa, ito, sample uli natin si Luistro. Si Luistro kasi maraming dakdak eh. Example natin yung sinasabi ni Luistro na lumalabang kami para sa taong bayan. Sa totoo lang, Luistro, kung lumalaban ka para sa taong bayan, ipaglaban mo na rin yung flood control project kasi para taong bayan ang niloko dun eh. Yun yung para sa taong bayan talaga. Kasi kung sinasabi mo, yung kay BP Sara, may ninakaw siya, may kinurakot siya sa confidential fund niya, paano naman yung flood control project? Di ba? Marami ding may mga nababanggit doon sa flood control, pero bakit hindi mo inuungkat? Di ba kung lumalaban ka sa taong bayan, hindi lang yung kay VP Sara ang papakailaman mo. Napakadaming problema ng Pilipinas pero nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Hindi ba kayo nahiya sa mga Pilipino at sa mga taong nagluklok sa inyo sa mga pwesto ninyo? Na inuubos nyo ang oras nyo kay Sara Duterte samantalang meron pang mas malalaking problema na dapat kayong harapin? Paano kami bibilib sa inyo? Paano kami mas nakikisimpatya sa pinaglalaban ninyo? Kung iisang tao lang ang tinututukan ninyo at alam naman naming taong bayan na wala namang ginagawang kasalanan. Siyempre doon sa mga galit sa mga Duterte, alam natin ang iisipin nila. May ginawang kasalanan si Sara Duterte. Pero ako, halimbawa, katulad ko, hindi ko pinagtatanggol si Sara Duterte dahil sasabihin ko, maka-Duterte ako. Hindi. Pinagtatanggol ko siya dahil alam ko na wala siyang ginagawang masama. Wala siyang ginagawang labag. Kahit yung pondo na ginamit niya, alam natin na hindi niya ginamit sa maling paraan. Magsasalita ba yung COA na wala naman siyang problema kung ginamit niya yon sa katarantaduhan, kung ginamit niya yon sa walang kakwenta-kwenta, kung kinurakot niya yon? Diba dapat hindi sila magsasalita ng ganun? Diyan, dahil dito natin bubusisiin kung bakit posible. Posible lang ng impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi na matuloy. Hindi dahil walang ingay ang kalaban, kundi dahil baka sa batas mismo sila lumagpak. Maling proseso, maling ebidensya, maling interpretasyon. Anong tawag dyan? Maling diskarte. Yun. Paano kaya hindi matutuloy? Lalong-lalo na nakaupo ngayon iba na ang liderato. Diba? Sigurado 101% gustong-gusto nila matuloy yan. Grabe, no? Grabe mga nagaganap sa ating bayan. Ano? Kasi dito mo makikita talaga na minamadali lang ito dahil nga naman sa 2028. So kung sumablay itong impeachment, hindi mag-prosper sa plenaryo ng Kamara o di kaya at tapos na ilipat sa Senado at hindi rin nakakuha ng enough vote, may panahon pa sila na gawin yung susunod nilang plano para mawala sa takbo itong si VP Sara Duterte sa 2028. Kasi ngayon habang patuloy ang paninira nila, alam mo, yung taong bayan na-realize na talagang etong ginagawa nilang impeachment, etong mga bintang nila ay para sa 2028 election. Yun, yun din ang nakikita ko para sa 2028 election. Kasi talagang ito yung mga panahon na kailangan nilang kumilos. Kasi kung darating ang 2027, doon sila kikilos, wala na silang oras. 'Di ba? Kaya kumbaga parang nadala na sila eh. Nadala na rin sila kasi kung gagawin nila yon ng late na, wala na. Kaya ginagawa nila lahat ng paraan ngayong maaga pa lang para walang Duterteng makatakbo o side ng mga Duterte na makatakbo sa 2028. Lalong-lalo na yung mga gustong makabalik sa kapangyarihan. Lalong-lalo na pinag-aagawan niyang upuan ng presidente. No? Siguradong gusto nilang makuha yan. So para makuha nila yan, kailangan mawala ang mga Duterte dahil alam naman nila na ang mga Duterte ay talagang malakas sa taong bayan. Kasi kung si BP Sara niloko ang taong bayan, hindi siya ganun kataas sa survey. Ganun ba katanga yung mga Pilipino para maging mataas sa survey na alam naman nilang niloloko sila? Di ba? So ibig sabihin nun, kaya mataas ang trust rate sa kanya ng mga tao at mataas ang ratings niya sa mga survey kasi alam ng mga tao na wala naman siyang ginagawa. Kasi sa totoo lang nanonood ako ng mga interview sa kalsada. Yung mga parang, ikaw ba anong masasabi mo kay BP Sara? Gusto mo ba siyang tumakbong presidente? O ganito, ganyan? O totoo bang mga lugar? Ang daming pumapabor sa mga Duterte. Hindi dahil maka-Duterte, yung gumagawa ng vlog na yun. Nagsisurvey siya sa bawat kalsada. Di ba? At saka nakikita kong hindi naman scripted, hindi naman edited. Kasi may pinapanood ako, dire-diretso, naglalakad lang siya.
kung saan siya mapunta, wala kang makikitang putol. Oh, sabihin naman nila, paano? Malinis ang pagkaka-edit. Parang, alam mo naman ang mga Pinoy, kung saan makakalusot, lulusot eh. Kung saan makakakita ng katwiran, kakatwiranan. Katunayan, may nakausap nga akong hindi mahilig sa politika, tapos sabi niya, di ba ganyan din ang ginawa nung kay Corona? Tapos eventually na-realize natin, kay si Justice Corona, eventually na-realize ng mga tao at nabuking, remember, nabuking yun eh, na may perang pinakalat para sa mga boboto, lalong-lalo na sa Senado, na laban dito kay Corona. Tama mali, di ba? Kasi nga, tandaan ninyo, si Corona noon ay may desisyon na hindi pumabor sa presidente at kaya naipit. Sa katunayan dito sa part na ito, ikinulong din si Senator dating Senator Revilla, kung saan di ba ang kwento pa nga niya, dinala siya sa Malacanang, tapos binabribe siya to vote for the impeachment. Pero ano nangyari? Hindi siya bumoto at yung ilang mga kaalyado niya tuloy ano nangyari? Aba, sila ay pinakulong. At eventually, sabi ng korte ito po mismo nagsabi, korte po nagsabi, hindi po ako. Sabi po mismo ng korte na wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, nag-imbento lang ng paratang. Diba? Para sa akin kasi, pinakita nila si Revilla kasi parang ano yan, sakripisyong tupa nila yan. Alam naman natin, tumakbo yan sa alyansa. Diba? Tumakbo sa alyansa yan. So parang ipinakita nila dito na parang, kahit kakampi namin yan, papakulong namin yan. Parang gano'n. Parang, sakripisyong tupa. Parang gano'n din kay Senator Jinggoy. Pinakulong nila para ipakita sa lahat ng mga kakalaban, itong kasama nyo, kita nyo, nagawa naming ipakulong. Lalong-lalo na kung kukuha sila ng mga gustong tumalon sa side nila. Pwede nilang gawing panakot yung kay Senator Jinggoy. O kita nyo naman, sa sobrang takot, kita nyo, dalawa agad ang lumipat. Si Cheese tsaka si Villanueva. Kumbaga, nag-effective. Effective to. Kaya sigurado hindi nila basta-basta papakawalan si Senator Jinggoy sa mga panahon na to. Kasi kailangan nila yan panakot nila yan Kumbaga si Senator Jinggoy parang panakot sa mga Ngayon, inuulit nila yan kay Revilla. Ngayon naman, idinidiin siya. Pero bakit? Dahil nga hindi siya, saan uli? Bumoto sa impeachment. Buong pamilya niya hindi bumoto sa impeachment. Pero bumoto na yung nila, di ba? Sa Kamara nung nakaraan. Sa impeachment ni BP Sara. Syempre, boboto sila talaga. Boboto na sila. Pero hindi ba bumoto? Pero alam ko, bumoto. Correct me if I'm wrong, Pero kung bumoto man sila, sigurado alam na natin yung dahilan. Impeachment ni Sara Duterte. So ngayon, same fate. Tama kayo, same fate. Kasi sinasabi ng iba, second time around, tama kayo. Kasi noon, ganun din ang pinapagawa sa kanya, bumoto sa impeachment ni Corona. Ngayon, ganun din, bumoto sa impeachment ni BP Sara, hindi sumunod. Matikas talaga ito. Di ba? Ayan. Kinulong siya uli. Ganun na ganun ang diskarte talaga nitong didemanda ka, ikukulong ka. Katulad na instead na matakot, lalong nagalit. Kasi it's a very obvious na mali sa tingin nila, sa tingin natin, sa tingin namin, tapos ginawa pa rin. Alam mo, sinasagad-sagad po kasi nila Kung papansinin ninyo, nagsimula yan kay Pastor Kibuloy. Diba? Sabi ko nga sa inyo noon pa lang sinasabi na ng Banateros ito Si Pastor Kibuloy is an example. Example nila kung ang tao ay papalag. Hindi tayo pumalag. Marami sa atin na medyo kini-question pa yun. Parang ayaw nila kay Pastor Kibuloy, ganyan-ganyan, kesyo hindi sila pumalag. Ang akala nila, doon magtatapos yun. Yung panggigipit ng gobyerno. Pero hindi po. Di ba? Hindi po natapos doon ang panggigipit. Sinunod Sinunod yung mga ilang congressman na hindi pumapanig o nakikriticize sa gobyerno. Sumunod, sino? Mismong si Pangulong Duterte. Yun. Dahil doon sa ginawa nilang yun, hindi po nila nakita na pumalag tayo doon sa maling ginagawa nila. Kaya parang nasarapan na sila sa mga ginagawa nila hindi pumapalag tong mga to, tuloy-tuloy na natin to. Hanggang ngayon, kita mo, ganyan ang ginagawa nila, di ba? Sinunod-sunod na hanggang ngayon, kung ano-ano ng bendalo ang ginagawa nila, lalong-lalo na dito kay BP Sara Duterte. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ng boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.